Sinaraduhan ka ng pinto? Doon po sila sa loob. Tapos naamon ko sa tukan. Tapos birthday mo yun? Oo. Kumbaga po sa pag-iimbestiga, lahat ng anggulo ho ay kinoconsider po yan. Anong nangyari ba? Nakaraan po kasi meron pong binaril dyan. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin, ito pong isa sa mga alaga po ni Tekram, na si Kuya Luis po, na kung saan makabayan po natin sa inyong kaalaman, mukhang nabully po siya sa kanyang school. At hindi lang po bully yun, medyo delikado ho kung nagkataon. Ngayon ang tanong, sino kaya ang nasa likod po niyan? Ito ho ba ay talagang mga kaklase niya lang? O merong ibang tao na po pwedeng may kinalaman? So pag-usapan po natin ito dahil delikado po yan, mga kababayan po natin. Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yan, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede naman po nating i-follow at saka po pwede pong i-like yung mga upload po dyan. So maraming salamat po. At syempre po, mga kasamahan po natin sa Team Kalingap. Suportahan po natin mga Lingap partners. At higit sa lahat, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, suportahan po natin. At isama po natin sina Tekram ho. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito hong kaso ho ni Kuya Luis. Isa po sa tinutulungan po ni Tekram sa ngayon, na kung saan ho ay parang nakakonsentrate po tayo, inaabangan po natin. Gawa nga ho nung nangyari kay Dave, wala na. So kumbaga ho, ang atensyon ng karamihan ay nandito po kay Kuya Luis, na kung saan ho ay nag-celebrate po ng birthday, mga kawayan po natin. So sa pagkakataon pong ito, meron pala tayong hindi alam na nangyari ho nung araw mismo ng birthday po ni Luis. Pero bago po yun, natapat naman po dito sa episode na ito sa vlog po ni Tekram, nagplano ho siya na parang i-prank po si Luis, mga kabayan po natin. Kasabwat po yung big time sponsor ho ni Kuya Luis, na parang ang dating ay magagalit, pagagalitan po si Dave dahil nga po hindi naka-attend. Siguro po, isingit ko po muna sandali yung pagpaplano po ni Tekram at saka po yung big time sponsor ho ni Kuya Luis. Ito po yon. Ganito po gagawin ko, Ninang. Ganito po Tapos lang birthday niya, ha? Opo, parang lang po, parang siyempre iba po yung family tapos iba yung sa Ninang. Oo, okay lang. Tapos po Ninang, ganito ang gagawin ko. Nako kuya, may tampo sa'yo si Ninang kasi hinihintay ni Ninang na umuwi ka doon nung usapan natin. Ang plano niya, hindi na daw itutuloy yung celebration birthday niya. Tapos kasama po kayo Ninang ha. Tatawagan ho namin kayo pagka nandito na. So sabihin ko Kuya Ramil na pati nga kami, hindi kami kinakausap. Ay, Ninang! Ha? Ninang, tapos tatawagan po kita, Tapos, kumari tampo kayo. Tapos, hindi ko na itutuloy yung birthday celebration ko sa'yo. O, cancel na ba mo? Cancel? Hindi po, pero kayo po yung magsasabi. Ito na, Ninang, sabihin, pagka na-meet na namin siya, ako muna, tapos pagka nandito na ho siya, tatawagan ko po kayo. Galingan nyo po yung galingan nyo po yung acting nyo, Ninang ha. Ano pala sasabihin ko? Ano po, bahala na po kayo. Tignan po natin reaction ni Kuya, first time po yun. Ano kayang niya. So mga kabayan po natin, iyan po yung plano ng dalawa. Bagamat yung sponsor ho, parang hindi ho sanay mga kabayan po natin, Kaso nga lang po, naisip ni Tekram yun, nakisama na lang po. So ngayon po, panoorin po natin, nung dumating na po si Luis. Kasi yung plano ho na pagpa-prank, parang naapektuhan ho mga kabayan po natin dahil si Luis ho, may ibinalita pong nangyari dun sa school. Ito po yun. Kuya, anong nangyari? Anong nangyari? Alak nga po mag-transfer po ng second sem sa ibang school. Bakit? Yung nagkaroon po kasi ng problema ng birthday ko Anong problema? Di ba po, nasa school po ako. Nag-CR po kami ng 3 kong kaklase. Tapos
Tapos sinarang po ako ng 3 po doon. Kinulong po ako sa CR, tapos sinaya po ako sa suntukan. Kasi daw po, parang sinisilipan ko daw po yung girlfriend niya. Sabi ko, anong gagawin ko sa girlfriend mo? Paki ko sa girlfriend mo. Kasi yun, sinampal po ako, tapos bibirahin na po dapat ako eh. Buti na lang po, pinigilan po ng dalawa niya kasama. Kasi siguro mag-transfer na lang po second sem sa ibang school. Sabi ko nga po sa teacher ko, birthday ko, ginanyan nila ako. Ano ba yan? Ano bang nangyayari pala talaga yan? Ngayon gulat nga din po ako, first time ko nangyari sa buhay ko yan eh. Kala ko may pagsundukan na po sa akin eh. Paano ba yung nag-CR ka? Tatlo po kami kasi may tatlo po kami, may dalawa po akong kasama. Tapos tatlo din po sila. Tapos pagkatapos po sumiyan ng dalawa ko, ako naman po yung nag-CR kasi dalawa lang po yung CR doon. Nung paglabas po ng kasama ko, pumasok po yung tatlo. Tapos sinarado po yung pinto. Narang po ako. Sinaraduhan ka ng pinto? Doon po sila sa loob. Tapos naamon po ako sa tukan. Tapos birthday mo yun? Oo. Anong naramdaman mo, kuya? Di ko kung kinakabahan po ako nun. Sabi ko, di naman ako naipag... Kaba, hindi galit? Hindi naman. Okay. Sabi ko, di naman po ako naipagganto. Tapos nangyari po sa akin. Buti ka ba lang? Hindi naman galit. Kala ko baka galit kasi gusto mo ng di ba? Hindi po. Kinakabahan po ako, baka mangyari po yung nangyari po dyan. Anong nangyari ba? Nakaraan po kasi meron pong binaril dyan. Estudyante? Po. Parang magjowa po. Tapos yung babae po, naghiwalay po sila. Tapos yun, binaril po ng ex niya. Parehas po silang namatay. Dahil po sa selos, binaril po. Diyan lang po sa tapat po ng school namin nung nakaraan lang po. Bani lang po. Saan mo sana planong mag-transfer? Di ko nga po alam, paano po kayo mami? Ayoko naman po kasi dun, baka ano po pong nangyari. Pero check ko po, pag naging maayos po yung baka yan na lang yun. So ayan po mga kababayan po natin, medyo hindi maganda ho yung timing nung planong pagpaprank po kay Luis. Meron ho palang mas malalim na nangyari po sa kanya. So base po sa kwento ho, doon sa may CR, mukhang delikado ho si Luis po doon mga kababayan natin, nabanggit po kanina. So kung medyo nagkataon ho, baka nagulpi po si Luis doon. At saka hindi lang po yun. Siyempre po yung parang trauma. Kung ang bata naman ho ay hindi masyadong sanay, siyempre ho, iba ho ang magiging dating po sa kanya. Kaya nga po siguro na isipan po ni Luis na lumipat po ng school dahil po doon mga kababayan po natin. Although para sa atin po, bago lumipat, sa tingin ko po ang pinakamaganda, siguro po kausapin ng maayos. Kumbaga yung teacher niya, yung principal, merong mag-complain na kung saan ho po pwede po yung magulang, o kung hindi naman ho, siguro si Tekram o kaya si Tekjun, medyo ho alalayan po si Luis para magawan po ng aksyon. Kasi kung pababayaan po yan, hindi po natin alam kung sa labas po ng school, medyo may gawin pong hindi maganda kay Luis yung grupo na yun, mga kabayan po natin. Bagamat siyempre po sa ngayon, hindi naman po natin alam kung yung nangyari ho ba ay talagang base doon sa sinasabi na sinisilipan di umano. Napagbintangan lang. Kaso nga lang po, ang hindi natin alam, baka may kinalaman naman ho yung sa labas po ng issue. Mga kabayan po natin? Although, hindi naman natin iniisip kasi sa ngayon po, wala naman tayong matibay na ebidensya. Kaso nga lang ho, minsan mag-iisip tayo. Mamaya may kinalaman, so mahirap po yun mga kabayan natin. Siguro ho, antabay tayo, o kaya maging maingat na lang. Kasi kung sakasakali man ho, medyo hindi maganda yun. Kasi nabalitaan nga po natin na parang isasabotahe po yung birthday. Diba ho? So sa tingin ko lang po, iwas na lang o kaya maging maingat sa mga bagay-bagay. Hindi natin sinasabi. O kaya hindi po tayo nagpaparatang. Kaso nga lang ho, hindi naman po pwedeng alisin sa isip natin yung mga ganong bagay. Kumbaga po sa pag-iimbestiga, lahat ng anggulo ho ay kinukonsider po yan. Yun po ang concern natin. So sa kapakanan po ni Luis, sa tingin ko ho, yun ang pinakamaganda. Makipag-usap doon sa school, sino ang marapat kausapin doon at erase yung issue.
at tingnan kung anong aksyon na po pwedeng magawa. At kung po pwede, mawarningan ho yung mga gumawa po ng ganun mga kabayan po natin. So ngayon po ituloy po natin. Kasi po kahit paano ho, yung prank ho ay pinilit pa po ni Tekram na na gawin kay Luis. Kaso nga lang po, ramdam natin na medyo nag-aala-alanganin na rin po si Tekram. Pero itinuloy pa rin po. Ito panoorin po natin. Hindi ka nagpunta. Busy ko sa school. Ilang araw ba kami sa bundok? 3 days to. Pagbaba namin, tinatawag ako si ninang mo. Ayaw akong kausapin. Busy pa ako sa school. Kakauwi ko lang din. Okay. Ninang! Ay buti po kinausap niyo na kami. Sorry po ninang. Baka pwede na po kayo makausap. Ayaw na po ni Kuso. Nandito na po si kuya sana eh. Ayaw ko pati pag-usap sa tao mo ng isang salita. Sorry ninang. Ako na lang humingi ng sorry talaga. Kausapin mo si ninang. Saan ba kayo? Eto po, nandito po kami kay kuya eh. Napasugod po ako ng di oras dito kasi kahit ako kanina ayaw akong kausapin ni ninang mo. Buti nga sumagot siya. Ayan po ninang. Hello? Pa. Luis? Pa. Ano ba nangyari sa'yo? Busy po sa school po eh. Baka, ninang, baka pwede niyong pagbigyan pa ng isang pagkakataon, ninang. Ha? Baka pwede niyo pa akong bigyan ng isang pagkakataon, ninang. Ikaw ang bibigyan ko. O si Luis? Hindi po, bigyan po natin ng isang pagkakataon pa, ninang. Ninang. Ninang, wag niyo na masyadong pabain kasi baka magkasakit sa puso to. May problema pa ho pala to. Sino? Si kuya. Nabully po pala siya. Kinulong po siya sa CR. Kailan? Birthday po niya mismo. Kinulong po siya. Sinong bumuli sa'yo, Luis? School po. Sa school po. Na-stress nga po ako eh. Bakit ganun yung mga estudyante? Hindi ko nga po in-expect na gano'n. Akala ko po nung una, binibiro lang po ako. Sinampal po ako because nakambahan na po ako. Tapos sinampal pa pala siya, ninang. Naku, Diyos ko. Kaya ninang, sabihin na natin. Oh, It's a... Kasi hindi ko matagalan kasi may problema po siyang isa. Kuya, sorry. Ako yung may plano. Titignan ko, sabi ko, yung pasensya ni kuya. Sorry kuya. Yan po mga kabayan po natin. Saglit pa lang po yung sponsor ho ay natatawa na. So hindi po sanay na mag-prank ho talaga yon. And at the same time po si Tekram naman, medyo naramdaman niya na naawa na rin sa kay Luis kasi nga po may naikwento nga po na hindi maganda nangyari. Mga kabayan po natin. So yan po yung yun po yung planong pagpa-prank ni Tekram at saka ng sponsor kay Luis na hindi ho naging successful. Dahil sa tingin ko po itong vlog na ito, ang pinakamagandang pagtuunan ng pansin po dito ay yung nangyari po kay Luis. Gaya po ng in-explain ko po kanina, kailangan pong gawan to ng paraan, i-address dapat gumawa rin po ng aksyon ang school dito. At kung sakasakaling hindi gagawa ng aksyon, kailangan itong magulang, sina Luis o kaya sina Tekram, kailangan gumawa po ng aksyon. Pwede po sa police station o sa barangay, kung saan man po mga kabayan po natin. Para naman po si Kuya Luis maging safe ho. Kasi ang mahirap po dyan, mamaya magka-trauma siya. Sa paglaki niya, dala-dala niya yun, magiging nervyoso na siya. So kawawa naman po yung bata. Mga kabayan po natin. Yan po ay lang naman, opinion po natin yan. Base po sa napanood po natin sa vlog po ni Tekram. So yun lang po muna siguro ang ating episode po sa ngayon sa reaction video po natin dyan. At siyempre po, batiin na lang po natin ng happy birthday din po si Kuya Luis. Happy birthday sa iyo, At siyempre doon po sa mga seryoso na sumusuporta po kay Luis, maraming salamat po sa inyo. So ito lang po muna siguro, mga kabayan po natin, kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog.
Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye!